Isang linggo nang hindi matuntun ang 10 lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na sabungan sa Maynila at Laguna. Nadagdagan pa ang mga nawawala matapos magpunta sa sabungan. 250,000 piso ang iniaalok na pabuya ng ilang kaanak ng sinumang makakapagbigay ng impormasyon. 4 na taon na ang nakararaan nung may 34 na mga sabungero mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dinukot at magpahanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Napakasakit. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang hinagpis, sa sobrang hinanakit ng kaisa-isa kong anak. Ganito ang sinapit. Kung ano naman po ang kasalanan ng mga bata, i-due process po natin. Iniisip nila na pinakain na daw sa buhaya. Araw-araw, hindi mo alam saan mo gustong puntahan, Ilbo. 4 na taon na rin gumugulong ang investigasyon, ngunit ang katarungan nananatiling mailaw. Pinangangambakang ma-dismiss ang isa sa mga kaso ayon sa Justice Department dahil sa paglipas ng time element ng kaso. Pero makalipas ang 4 na taon sa linggong ito, ang isa sa 6 na akusado sa kaso, lumutang at isiniwalat lahat ng kanya di umanong nalalaman. Pinapasabog ko dahil ang bagal ng proseso. Ito bang mga nawawala buhay pa? Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Paano sila pinatay? Giling ni Suble. Ederlyn, sa kaso mo, maski pa paano ba, may naidulot ba itong detalyeng ito sa inyo? Mahirap pong tanggapin. Ilang taon po kami naghintay. Ilang taon po na yun. Para akong binubusan ng malamig, hindi ko kinakaya, hindi ako makapagsalita. Mahirap po talaga, ma'am. Gigibain na ang katahimikan sa ngalan ng katarungan. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Lalaban tayo! Ang mga revelasyong ito, isinalaysay ni alias Totoy sa isang eksklusibong panayam kay Emil Sumangil. Lumantad daw siya, bunsod ng mga natanggap niyang banta sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Galit na galit siya kay Remulla eh. Sabi sa akin, ditsunin natin yan. Sabi ko, boss, hindi mo na ako. Simula noon, wala na siyang ganang tumawag sa akin. Doon siya nag-isip sa akin para tudasin ako. Tunawagan ako ng isang kaibigan ko, 20 million ang patong sa akin. Sabihin ko lahat ng alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko, tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Huwag mo lang idamay ang mag-ina ko. Ito bang mga nawawala buhay pa? Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Ayon kay alias Totoy, ang mga nawawalang sabungero, pawang mga nahuling nantichope o nandaya di umano sa mga sabong. Sadyang pahihinain ang manok o kaya ipapaling ang tare at sa kalaban pupusta para siguruhing mananalo ang kanilang mga manok. Yung si ang pumatawag na mayroon na namang tsupi sa sabungan. Sabihin sa akin, alam mo na yung gagawin mo. Kinukuha ko yung tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? Halimbawa, doon sa Lipa, may kwarto-kwarto kasi doon. Maya-maya, darating na yung grupo. O bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na patali, kinakarga na sa van. Sinasabi niya, kung wala tayong magagawa kung hindi natin patayin yan, patuloy na lulukuhin tayo ng mga yan. Sa bibig niya mismo nanggaling yan? Sa bibig, through telepono. Okay. Pag nag-usap kami. Paano sila pinatay? Killing ni Suble. Killing ni Suble, yung tie-wire, pinipihit sa liig. Nakabaon na yan doon sa talik. Kung huhukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon doon, pati mga drug lord.
Wala kami nakakitang kahina-hinalang grupo na dumadaan dyan sa bulkan. Kung yun dyan itinapon, magkakaproblema ang mga residente rito sa mga pagkain ng mga tilapia. Ilan yung sabongero na yan? Hindi ko alam bakit 34 lang yung naimbestigahan nila. Pero 100, kung sa pagkakalam ko, 108. Ibig sabihin, hindi na lumutang ibang kamag-anak nila? Paano lulutang natakot? Isa sa 34 na dinukot ang isabong master agent na si Ricardo John Lasco. Dinampot ng mga nagpakilalang operatiba ng NBI sa loob pa man din ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna, August 2021. Si Lasco kasi, nagnakaw ng video yan. Napapataya din siya na mas malaking porsyento. Ngayon, na-monitor na humina yung sales, pinahanap. Palagay mo itong paglutang mo, makakatulong ka rin sa kaso ni Lasco? Siyempre, gawa ng ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million ang hiningi sa akin para anuhin yun. Dati po ako sir na master agent doon. Yung parang master agent. Ano ang problem mo na? Mga sa cellphone ko po sir eh. Kami rin po yung naglo-load sa mga player, sa mga agent din. Sa kuhang ito, makikita ang isang lalaki na may suot na itim at asul na face mask. Nakasuot din siya ng asul na damit, kaparehas ng damit ni John nung siya'y dukutin. Si Lasco, alam mo kung saan din nila ito? Ganun din. Kung saan dinala yung iba, doon din dinala yan. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Ako mismo ang nagbabayad galing kay yung pera na 500,000. Unlimited. Halimbawa 10, 500,000 pa rin ang bayad. May binabanggit ng mastermind. Sino yun? Sino pa? Ibig sabihin nakakatanggap ka ng direktang utos dito sa mastermind para patayin yan, paano? Sa kanya mismo. Bukod sa kanya, sino pa yung tatamaan dito sa kaso na to? Lahat ng membro ng kasali sila at kasama yung mga anak niya. Siya ang nagre-release ng pera sa butcher na halimbawa mag-request ako ng 2 million, yung anak niya ang nag-a-approve sa lahat. Sinabihan ako nung nagkagulo na, hindi na mo lang naman yan, ituro mo lang yan sila na silang pumatay, wala na tayong alam dyan. Para sa mga kamag-anak ng mga missing sa Bungero, ipagdasal nila ako na madagdagan ng buhay ko na ang mga masamang tao hindi magtagumpay sa gawain nila agit sa akin. Ako ang susi sa lahat. Siya po yung nakipag-ugnayan sa amin. Ang ilan sa mga inilahad na ito ni alias Totoy, isiniwalat din niya mismo sa ilang kamag-anak ng mga nawawalang sabungero sa pamagitan ng tawag sa cellphone. Nakausap niya sina Nanay Carmen at Ederlyn Malacca, ina at kapatid ng nawawalang mananari mula Bulacan na si Edgardo Malacca Jr., isa sa 6 na mga sabungerong nawala sa Lipa, Batangas noong January 2022. Nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Ay, tatanong ko lang po sana, sir, buhay pa ba sila o mga patay na? Kung ako tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto man lang po, makuha ko yung anak ko. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod dito. Naku, Diyos ko! Okay. Pumuling ka na. Salamat. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Kahit buto ng anak ko, kukunin ko pa, babawiin ko. Masaya na ako pagka nakuha ko ang buto ng anak ko sa mga taong walang puso. Yung anak ko napakabait na tao, matulungin. Bakit?
Bakit nangyari po ang ganon sa anak ko? Nitong Biyernes, kinamusta ko si Nanay Carmen at si Ederlyn. Kasama rin nila ang 7 pang ibang mga kaanak ng lost sabungeros. Kabilang sina Marilyn at Eloisa na kaanak ng mga sabungerong nawala sa Santa Cruz, Laguna taong 2021. Si Tere na misis ni Nerio Anticristo, sabungero na dinukot mula Santa Maria sa Bulacan. At si Ryan, kapatid ni Michael Bautista, sabungerong nawala sa Laguna, April 2021, na siya rin na videohang nakaposas habang may kasamang 2 lalaki. Muli maraming salamat po sa oras na ito at sa pagpapaunlak ho ulit ng isa pang interview sa inyo. Kamusta na ho kayo? Malungkot po na masaya kasi at least po may lumabas na testigo. Masakit po ang tanggapin pero kailangan po namin lumaban eh. Kasi kagaya ko po, 2 lang po yung anak ko, pareho pa pong wala na. Thankful po ako kasi kahit papano, may lino na po na may lumabas na titistigo po para po dun sa mga nawala namin. In the same time po, malungkot po kami kasi sinabi po niya na wala na kaming pag-asa. Nung po kasi parang iniisip ko na buhay pa yung anak ko. Pero ngayon po kasi kinonfirm niya na wala na kaming aasahan para makita pa namin buhay yung mga kaanak po. Kapani-paniwala ba siya? Nung una po, nagdadalawang isip po kami. Lalo na po ako kasi bakit ngayon lang po siya lumitaw dahil po ba nanganganib na yung buhay niya? O talaga pong gusto na niya talaga kaming tulungan dahil nakokonsensya na siya. Yung kuya ko po yung video na lumabas na may hawak-hawak na 2 lalaki, siya po yung nakaposas. Nung tinanong ko po siya po yung nag-confirm nun. Totoo raw po yun. So nakikilala mo tong si alias Totoy na to? Kilala po namin yun. Yung alias Totoy, lahat po talaga ng detalye, alam niya. Credible po talaga siya. Kwento ni Cha, kapatid ni John Lasco, magpahanggang ngayon kung ano-anong balita raw ang nakakarating sa kanila. Hanggang ngayon po, may mga tumatawag pa sa amin, merong pinakain sa isda o tinapon na lang sa dagat, meron ding inilagay lang sa farm, sinunog. To be honest, nararamdaman namin na sincere itong ating witness kasi may personal knowledge siya eh. Master agent na rin po kami dun, sir. Napanood na raw ni Cha ang video na ipinakita ni alias Totoy na sinasabing si John ang naroon at kinumpirma nilang ito nga ang nawawala nilang kapatid. Talagang kawalang-yaan sa tao. Hindi basta-bastang mga kriminal ang gumawa. Wala silang puso, wala silang konsensya. Cha, nakausap mo rin si alias Totoy. Anong sabi niya sa'yo? Sinabi niya sa akin at saka sa nanay ko na wala na yung kapatid ko. Nanay ako ni Ricardo. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang anak ko. Kung anong ginawa nila. Wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay. Sabihin mo naman kung anong dapat namin gawin. Idaan natin sa court, Nay. Dahil hindi basta-basta ang makalaban natin, Nay. Ipagdadasal ka namin, mag-ingat ka. Para narinig mo? Mag-ingat ka raw. Umiiyak sila ngayon. Naiyak ako. Ay! Naiiyak din siya. Kapatid lang ako eh. Pero imagine mo yung pinagdadaanan ng mother namin. Napakasakit. Makita namin yung ganun. Masakit yung katotohanan pero kailangan namin mag-move on. Si Dayan, misis naman ni Ferdinand Dizon, sabungero mula Tanay Rizal, na nawala rin sa Laguna taong 2022. Ang kinakatakot po namin, malaki po yung kalaban namin. Sana maprotektahan po siya kasi yun na lang po yung pag-asa namin para makamit yung hustisya. Anong reaksyon nyo nung dinetalye niya? Nabigla po ako talaga noong sinabi na isinunog sa lake yung mga bangkay at hindi lang daw 34, kundi mahigit 100. Paano daw makukuha yun? Paano niyo tinanggap tong ganitong mga detalye? Ma'am, hanggang ngayon hindi ko matanggap. Ang iniisip ko na lang, ma'am, ngayon, nasa abroad yung anak ko para hindi ako gaanong makaramdam ng sakit. Mahirap pong tanggapin. Ilang taon po kami naghintay. Ilang taon po na yun. Ang gusto ko kasing may iwan sa rehistro ng tiklod sa akin ng mukha, yung maayos. Ayoko magtanong sa kanya na anong ginawa niyo. Kasi yun nga lang yung sinabi, inanuhan ng barbed wire or baka mamaya tinorture pa nila, baka ginulpi o ano. Ayoko pong mag-imagine ng itsura niya. Tapos yun yung may iwan sa alaala ko.
Kahit hanggang ngayon po talaga. Kasi isipin mo na lang po nanay ka, tapos yung anak mo, tatali sa alambre, tapos yung hulog sa ilog, di po ba? Iniisip ko na, yung anak ko mabait yun eh. Baka sakali may nagligtas sa kanya. Pero nung sinabi na po nung alas Totoy na wala na po kami nga sa hanggang sick, patay na talaga. Napakasakit po bilang isang magulang. Para akong binubuhusan ng malamig, hindi ko kinakaya, hindi ako makapagsalita. Mahirap po talaga, ma'am. Gusto ko po isipin yung okay pa siya pag-alagala na wala sa sarili. Na makakasama pa namin siya. Sabi nila, mga sabungero daw, galit na galit daw sa mga nandaraya. So online, may mga nagre-react na ganyan dito sa kwento ng inyong mga kamag-anak. Wala akong alam sa operation nila. Kung alam naman pala nila na gumagawa ng illegal, sana dinimanda na lang nila. Pinakulong na lang nila. May napalabas sila sa pagdukot, sa pagpatay. So ang tanong ko, sino ang illegal? Sino ang kriminal? Sa mga taong nagsasabi na they deserve it, hindi nyo maintindihan kami hanggang hindi nangyayari sa inyo ito. Mahirap na nawala na kami, tapos ganyan pa yung magiging reaction niya sa amin. May hustisya po, may pulis tayo dyan. Kung sana pinakulong nila. May batas po tayo para sa mga nanloloko, nagnanakaw. Pero yung ipapatay nila ng brutal na ganun. Familiar kayo doon sa missing sabongero? Nagsisimula pa lang ang pagbubuntis ni Jaja nung napaulat na nawawala ang kanyang live-in partner na si John Claude Inonog na kinuhang mag-drive para sa mga sabungero papuntang Manila Arena. Naiwan kay Jaja ang anak nilang si Baste na magtatatlong taong gulang na ngayon. Itong kaso ng Lost Sabongeros, parang bahagi na rin nung mga pinagdaanan mo dahil buntis ka eh. Tapos nawala si Claude. Nanganak ka, wala pa rin siya. Hanggat hindi namin sila nakikita, hindi nasasagot yung mga tanong namin. Yung bigat sa dibdib, nandun pa rin yun. Kasi okay lang yung mawawala yan na may sakit eh. At least nakikita mo kung saan mo ililibing. Pero yung ganun bigla ang nawala. Yun po yung pinakamabigat sa dibdib. Mag-iilang taon na si Baste, hanggang wala pa rin kami idea kung nasaan. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Ang kwento ng paghahanap ng katarungan ng mga biktima, tampok sa kontrobersyal na docu-film ng GMA Public Affairs na Lost Sabongeros. Ano na kaya ang ginawa sa anak ko? Ganito kaya na pinadudugunan nila. Pero kalaunan, ang ilan sa mga kaanak ng biktima umatras sa kaso matapos di umanong makipag-areglo. Pasensya ka na ha. Kasi ang huling balita, di ba? Yung biyanan mo nakipag-settle, nakipag-areglo sa kung sino man ang nasa likod ng pagkawala ng inyong mga kaanak. Anong naging reaksyon mo doon? Sabi ko po sa kanya, wag po tayo magpa-areglo kasi nga, ang gusto po namin, maibalik sa amin yung mga hinahanap namin. Nagulat talaga yung ibang mga kasama namin sa grupo. Meron na mga sariling bahay, may mga kondo na yung iba. Pero magugulat kasi sila kumuha ng ganung pera. Kaya, dun sa amin, sa lugar namin, alam na po na nagpa-areglo sila. Tinanggap niya yung 50 million kapalit ng anak niya at saka mga kasamahan niyang missing sa bungero. Ang hindi ko lang po alam kung yung 50 million na yun is magkakahati-hati na silang anim. Siyempre, masama loob mo na nakipag-areglo yung biyanan mo, ganun ba? Opo, masama po yung loob ko na kasi syempre, kumbaga, ipinapranta namin yung mga mukha namin kahit malalaking tao yung mga kalaban namin, tapos ending, magpapabayad ka lang. Dun sa posibilidad o pagtansya na baka nakipag-areglo na rin yung hipag mo, anong masasabi mo doon? Tuloy pa rin ang laban namin dito. Hindi namin pinagpalit yung buhay ng kapatid namin o anak namin nang dahil lamang sa pera. Masakit para bigyan mo ng value ang isang buhay na nawala. Wala, it's priceless. Sinubukan naming hinga ng panig ang ilang mga kaanak na di umano nagpaareglo sa kaso pero hindi sila tumugon. Matatanda ang umabot pa hanggang Senado ang investigasyon. May I request our committee secretary to please acknowledge our resource persons present today. Pero nung
matapos ang pagdinig, naging usad pagong na raw ang kanilang mga kaso. Parang lagi pong may pumipigil. Lagi na lang paiba-iba po nang hawak ng kaso. Parang litong-lito na po kami. Wala na pong nangyayari. It's been 4 years. 8 chief PNP na ang dumaan, pero hindi pa rin nasusolve. Hindi ko alam kung bakit, ganun ba kalakas sila. Dahil natapos na yung kaso, pinababayaan na kami. Wala kaming kinapitan dito, to be honest, kung hindi yung media at yung Panginoon. Talagang every time na nagpapatawag ng interview, talagang porsigido kami, wag lang kaming matabunan. Dahil itong mga namatay na to, itong mga nawala na to, kami mga naging biktima. Pinabayaan kami ng gobyerno eh. Walang porsigidong tapusin itong kasong to. Kaya ngayon, talagang kumilos na ang Panginoon. Samantala, ang Department of Justice o DOJ agad namang tumugon sa mga bagong impormasyon na inilahad ni alias Totoy. It can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. Bukas din daw ang DOJ na isailalim si alias Totoy sa Witness Protection Program. I assure him na bibigyan namin siya ng protection. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Sa ngayon, may 7 kaso ng kidnapping at serious illegal detention na isinampa ng DOJ. Gayunman, marami sa kaanak ng mga nawawalang sabungero, wala pang naisasampang kaso dahil patuloy pa rin daw iniimbestigahan ng mga ito ng NBI at ng PNP-CIDG. Nasaan ang anak ko? Paano nyo ho nakakaya na hindi panghinaan ng loob? Yung hindi sumko? Hanggat nakikita ko po yung iniwan niyang mga anak, yung pamangkin ko na nagsisikap, hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Kahit wala yung tatay nila, kahit na 0.5 na pag-asa lang yan, tatanggapin ko yan. Dayan, ikaw, paano ka hindi pinanghihinaan ng loob? Ano nagpapalakas sa'yo? Siyempre, unang-una yung mga anak ko po. Kasi araw-araw sinasabi nila sa akin na nung nalaman nilang nagpabayad yung isang case sa Tanay, sabi sa akin, Mami, kahit anong mangyari, huwag mo ibebenta si Daddy ah. Maghahanap at maghahanap ng tatay yan pag lumaki. Kasi ngayon maliliit pa po sila. Pero dadating din po yung araw na magtatanong sila kung halimbawa kung napakulong ba namin yung gumawa sa tatay nila na gano'n. Ano po isasagot ko? Na hindi kasi sila pinagbenta nila yung ng tatay niyo. Gusto ko maibalik sa amin si Claude. Nay, kasi bilang kayo po yung pinaka-senior dito, hanggang saan nyo ba ho dadalhin itong pakikipaglaban nyo hong ito? Hanggang sa mabigyan po ng hustisya na makita po namin ng personal yung mga buto. Na kahit buto, mahawakan ko yung anak ko, maakap ko. Ang mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero matapos mabalitaan mula kay alias Totoy na sa Taal Lake di umano itinapon ang mga labi. Nagsadya rin sa Coast Guard Batangas. Baka sakaling matulungan sila na mahanap ang mga labi sa lawa. Sana yung publiko manatiling nakabantay doon sa development ng kaso kasi nga possible case siya ng extrajudicial killing at kailangan merong managot dahil pagkitil ng buhay ang pinag-uusapan natin dito. Nakasan niya yung loob niya. Yung buwang loob niya na suportahan kami kasi siya na lang yung natitira namin pag-asa. Parang ang hirap nun, no? Magagalit ka sa kanya pero siya na rin lang ang pag-asa. Yun nga po, yun po ang pinakamahirap. Hindi mo dapat kasuklaman kasi siya yung kailangan mo. Sino mag-aakala, ibibigay niya sa amin. Mismo isa sa mga kinasutan namin. Kumbaga, hindi na namin kailangan ng maraming ebidensya. Kasi yung tao pa lang na yun, sapat na yun. Baka may gusto ko kayong sabihin dun sa mastermind o kung sino man po ang nasa likod nitong kaso ng Lost Sabungeros. So sana makonsensya ka rin katulad ng testigo namin ngayon. Hindi biro ang ginawa mo. Magkapalit kami ng posisyon.
para maramdaman niya kung anong nararamdaman ng bilang isang magulang, isang asawa, isang kapatid. Para doon sa mastermind. Sana wala na siyang matapalang pera. Kayo naman ngayon yung hindi nakakatulog at nag-aalala. Yung pinambayad nyo, kung kani-kanino, isusukan nyo rin. Sa paglitaw ni alias Totoy, magkahalong emosyon ang nararamdaman ng mga kaanak ng lost sa Bungeros. Galit, puot, dahil si alias Totoy sangkot sa krimen. Hulog din ng langit ang turing nila sa kanya dahil baka siya na ang magbibigay linaw kung nasaan na ang kanilang mga mahal sa buhay sa isa sa pinakamisteryoso at karumal-dumal na krimen na nangyari kamakailan sa ating bansa.